Kristo hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Buntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaninginan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya, buhay kang talaga, Hari ng likaya. Magbasbas ka, Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno.
Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, Happy Easter. Happy po ba? Mukha po bang masaya? O mukha pong pagod pa? Tanong ko lang po, napagod po ba kayo ngayong mga mahal na araw? Amen? O nakapagpahinga, nagbakasyon, iniwan si Jesus? Maganda pong tingnan natin yung ating pagkapagod din sa mga nagdaang araw. Isang paalala po sa atin na sa lahat ng mga pinagdaanan natin ng mga mahal na araw, yung Diyos mas malubha yung kanyang dinanas na kapaguran at kahirapan. At kahit na ganoon yung naranasan ng Panginoon, sinasabi ng muling pagkabuhay ng Panginoon, hindi siya mapapagod na pag-alayan tayo ng buhay. Hindi siya mapapagod na patuloy na bumangon para sa kapakanan nating lahat. Yung ating muling pagkabuhay po, yung ipinagdiriwang natin sa araw na ito, isang napakahalagang pagdiriwang dahil sa kanyang muling pagkabuhay, natamo natin yung kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Pinapaalala po sa atin, lalo na kagabi, nung tayo'y nagdiwang ng Easter Vigil, maraming mga pagkakataon na yung bayan na pinili ng Diyos, napagod na maging tapat sa Kanya. Maraming mga pagkakataon na pinili ng bayan ng Diyos na wasakin yung sarili dahil sa kasalanan. At tayo rin po yung bayan ng Diyos na iyon. At tayo rin po, maraming mga pagkakataon, tayo ay napapagod na maging tapat sa Diyos. Tayo rin ay tumatalikod at pumipili ng kasalanan at nagdudulot sa atin ng kawasakan. Pero pinapaalala sa atin ng muling pagkabuhay ng Diyos. Hindi siya napapagod at hindi siya susuko na buuin muli tayong muli para tayo ay maging karapat-dapat para sa buhay na walang hanggan. Yung mga mahal na araw po, hindi po nagtatapos sa Biyernes Santo. Hindi nagtatapos sa kahirapan. Hindi nagtatapos sa kawasakan. Ang mga mahal na araw, palaging nagtatapos sa kalwalhatian at kagalakan. Dahil ang Diyos binuksan ang pintuan ng langit para sa ating lahat. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos ay mga anak na maliligaya, nagdadala ng pag-asa sa mundong ito. Tayong mga anak ng Diyos ay hindi anak ng Biyernes Santo. Pakitingnan po yung mga mukha ng katabi, mukha pa bang Biyernes Santo? Pakisabi sa kanila, magalak ka. Pakilakas po. Pakisabi sa katabi, magalak ka. Bakit tayo magagalak? Dahil yung Diyos nabuhay para sa ating lahat. At yung kanyang pagkabuhay, binigyan tayo ng napakahalagang regalo. Buhay na walang hanggan. Amen po. Kagabi rin po sa ating Easter Vigil, nagsimula po yung pagdiriwang, napatay yung ilaw ng buong simbahan, madilim. Habang nagsisimula kami sa labas, ano pong pinapaalala noon? Habang hindi pa nakakapasok sa ating mga buhay, yung ating Panginoon, mananatiling madilim yung ating mga buhay. Habang hindi natin pinapapasok sa ating mga buhay yung ating Panginoon, mananatiling madilim at walang pag-asa yung ating mga buhay. Kaya ano pong mahalagang simbolo ng isang Kristiyano kapag tayo ay binibinyagan? Binibigyan tayo ng liwanag mula sa Paschal Candle. Paalala na ang bawat isa sa atin ay mga anak ng liwanag. At bilang mga anak ng liwanag, ang ating responsibilidad ay magdala ng liwanag ni Kristo sa mundong ito. At kung minsan po,
Kapag sa binyag po, kapag kumukuha sila ng liwanag sa Paschal Candle, kapag dadalhin na nila sa mga ninong at ninang, kung minsan po ay namamatay, tinatamaan ng hangin, ng electric pan o kung ano man, namamatay. At ano pong paanyaya kapag namamatay? Sasabihin ko sa kanila, kumuha ulit kayo ng liwanag. Bumalik kayo sa Paschal Candle, kumuha ulit ng liwanag. Ano pong pinapaalala sa atin ng simpleng tagpong iyon? Kapag sa ating mga buhay po, yung liwanag ng pananampalataya na ating natanggap simula pa nung tayo'y mabinyagan ay mamatay, ang imbitasyon po sa atin, huwag po tayong mahiyang bumalik sa pinagkuhaan natin ng liwanag. Dahil ang Diyos patuloy na magdadala at magbibigay ng liwanag sa ating mga buhay para tayo ay makalakad ng matiwasay sa mundong ito at para tayo maging tanda ng liwanag ng Panginoon sa mundong ito. Alam ko po sa ating mga buhay, maraming mga dahilan ng kadiliman. Marami tayong karanasan ng kahirapan. At makwento ko lang po, isa sa mga pinakamadidilim na karanasan ng aking buhay ay noong namatay po yung aking tatay. Sa katunayan po, ako po yung unang nakaalam sa aming pamilya na wala na yung tatay ko. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa aking nanay, sa aking mga kapatid. At sa katunayan din po, ilang araw po akong nanahimik at parang nanatili sa kadiliman dahil sa karanasang iyon. Alam niyo po yung nagbigay sa akin ng liwanag. Meron po akong isang kaibigang pari. Ang sabi niya sa akin noon, alam kong nasasaktan ka. Alam kong nahihirapan ka dahil sa pagkawala ng iyong ama. At alam ko ring nanghihinayang ka kasi mayroong mga tagumpay ka sa buhay na ito, sa mundong ito, na gusto mo sana pang maipakita sa kanya. Pero wala na siya. Wala na siya. Pero ang sasabihin ko sa iyo, wala man siya dito sa mundong ito. Yung tatay mo ay may napakagandang upuan sa kalangitan. Patuloy siyang nanunood sa iyong mga tagumpay sa buhay na ito. Patuloy siyang nanunood. Patuloy siyang nariyan. Patuloy niyang nakikita yung mga pagsusumikap mo at yung mga magiging mga tagumpay mo sa mundong ito. Dahil sa sinabi ng paring iyon, naliwanagan ako. Naliwanagan ako na hindi kamatayan ang wakas. Ang wakas ng mga taong tapat sa Panginoon ay sa piling niya. At kung tayo ay nasa piling ng Panginoon, may buhay na walang hanggan. Kaya nung panahon na iyon, nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon ako ng kakayanan na bumangon at maglingkod muli sa ating Panginoon. At nagkaroon din ako ng kakayanan na magbigay ng lakas sa aking pamilya na nakakaranas din ng kadiliman noong panahong iyon. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy pong darating ang kadiliman sa ating mga buhay. At ano pong kadalasang ginagawa natin kapag nakakaranas ng kahirapan at kadiliman? Ang kadalasan pong ginagawa natin, katulad ng nagawa ko, ay magtago. Kadalasang ginagawa natin ay magtampo muna sa Diyos. Pero mga minamahal kong mga kapatid, yung patuloy pong paanyaya, kapag nasa kadiliman, huwag magtago at lumayo sa Diyos. Dahil kapag tayo ay malayo sa Diyos, hindi niya tayo mabibigyan ng pag-asa at liwanag sa ating mga karanasan. Huwag nating takbuhan ng Diyos, bagkus ang Diyos ang palaging gawin nating takbuhan sa buhay na ito. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ang liwanag ng ating buhay. Huwag natin siyang itaboy sa ating mga kalooban.
patuloy nating papasukin ang Diyos. Patuloy natin siyang tanggapin upang patuloy niyang maibigay ang pag-asa at direksyon ng ating mga buhay. Ang Diyos po, ang isang mahalagang pinapaalala ng muling pagkabuhay. Kapag ikaw ay nagmamahal, patuloy kang dadamay at magbibigay ng lakas. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, yung dalawang paalala po sa atin sa araw na ito, nawa patuloy nating papasukin ang Diyos para hindi tayo mawala sa buhay na ito. At yung isa pa, patuloy nawa tayong tumanggap ng kaligayahan na ibinibigay ng muling pagkabuhay ng Diyos upang tayo'y maging tunay na mga anak ng liwanag ng pag-asa at kaligayahan sa mundong ito. At mamaya po, sasariwain po natin yung mga pangako natin sa binyag. At sa ating pagsasariwa sa pangako natin sa binyag, maalala po natin na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Minsan po kapag nagbibinyag ako, ang isa pong tinatanong ko sa mga magulang ng mga bibinyagan, ano po yung dahilan kung bakit ninyo pabibinyagan yung inyong mga anak? Bakit po ba nagpapabinyag ng mga anak? Yung kadalasan po sigurong paniniwala, papabinyagan kayong bata para maigala ko na. Huwag niyong ilabas yung bata hanggat hindi nabibinyagan, hindi pa nababasbasan ng Panginoon. Pero pinapaalala ko sa kanila na yung sakramento ng binyag na ating tinatanggap, yung tunay na regalo na ibinibigay nito, ay yung Diyos sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo ay nagiging tahanan ng Diyos. At ang Diyos, ikalawa at mahalaga rin, ang Diyos naghanda sa pamamagitan ng ating binyag ng tahanan sa kalangitan para sa ating lahat. Kaya nawa, yung presensya ng Diyos sa ating mga buhay, patuloy nating dalhin, patuloy nating pangalagaan upang patuloy tayong maghanda para sa tahanang inihanda ng ating Panginoon sa kalangitan. At ito rin po yung dahilan ng ating kagalakan. Dahil sa simula pa lang ng ating mga buhay, kasama na natin ang Panginoon at ginagabayan tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ngayong araw pong ito, nawa maalala natin na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, tagapagdala ng Diyos sa mundong ito, tagapagdala ng pag-asa ng Panginoon. Nawa patuloy tayong mabigyan ng lakas upang ipahayag ang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan na ang Diyos muling nabuhay para sa ating lahat. At ang huling paanyaya ka po sa bawat isa, ipaalala po natin, maaalala natin na ang Diyos muling nabuhay para sa bawat isa sa atin. Ngayong panahon ng muling pagkabuhay, nawa ang bawat isa sa atin ay mabuhay na para kay Jesus Nazareno. Amen.